Oh, Hungry Minds. Nabulabog tayo nung madaling araw nung June 30, Martes, no? Ah, maaga pa, ang dami ng tao sa EDSA. Ang duda ko, siguro mga iglesia to at hindi nga ako nagkamali, no? Kasi nga, parang nakita nila masyadong injustice, unfair. Talaga namang unfair na si Martin yung umamin, si Martin yung nagnakaw yung mga Maleta Boys, tapos si Marcoleta yung kakasuhan. Talagang very clear na panggigipit na yung ginagawa nila, no? At ang nakakainis pa doon ay may mga friends ako sa Facebook, maraming pari, mga former students din. Naku, nilait-lait nila yung iglesia. May isa doon na nag-post pa ng dinuguan. Dahil yun, padalaya raw doon sa rally. Grabing napaka-arrogante nitong mga paring ito, no? Hindi, sana maalala nila na nung French Revolution, kasama ng mga binitay ay yung mga pare, madre, ng mga religious kasi bahagi sila ng aristocracy. No? So much arrogance, so much abuse. At ngayon nangyayari naman, no? Sabihin pang false belief na yung iglesia. It doesn't matter kung ano yung pinapaniwalaan nyo. No? Respeto lang. Yan ang pinapaniwalaan nila. Kung false belief, yung Katoliko, ganun din eh. Kulto din yan nagsimula eh. At Catholicism, Christianity, Jesus of Nazareth, Catholicism, and Christianity are three different things. Uh, Jesus never intended to found a church. If there's a Catholic church today, it's really because of St. Paul. No? The repackage pa si Jesus na yung theological paradigm na inubog ni Saint Paul, malayong malayo sa mga turo ni Jesus. Tulad halimbawa, Jesus said to subvert oppression. Saint Paul, obedience to authority, no, sa Romans. No? And first 200 years of Christianity, hindi naman Diyos ang tingin nila kay Jesus of Nazareth, kundi Messiah. No? Nasakal na lang yan kasi the early Christians were persecuted by the synagogue, and the synagogue was very strict with the Tawhid, the oneness of God. That's why they declared Jesus as God. In fact, 4th century, there's another movement to add Mary into the Trinity. So, quadrinity na sana yan. In other words, all these doctrines are also product of the socio-political we do. Anyway, wag na natin pag-usapan yun. Pero na inis lang ako sa arrogance, no? Meron pa isang pari na yung itong parating na prosecution daw na impeachment ni BP Sara, ang boses ng mga prosecutors ay boses ng Diyos. See how religion can be used, no, to legitimize a particular interest. Anyway, ewan ko bakit tumigil ang iglesia kasi kahapon may kausap ako, sabi nila resolved na raw ang iglesia, hindi sila titigil hanggang hindi napaalis si BBM, no? Tapos ngayon biglang tigil. May nakausap din ako, nagkaroon daw ng backdoor negotiation. Hindi ko alam kung ano yung negotiation na yun, pero sigurado meron yan. Ewan ko kung baka hindi natuluyan si Marcoleta, pero final na yung kaso kanina eh. No? Ah, naalala ko lang nung bumaliktad si Cheese at si Joel, biglang nawala yung kaso nila, hindi na tinuloy kasi kulang pa lang ng ebidensya. Kailangan pa ng further investigation. Anyway, tapos I have a very reliable source na may balak daw mag-declare ng martial law si BBM kasi talagang natinag sila, natakot sila sa rally, no? Lalo na yung iglesia, buo yan eh. No? Mga Katoliko, hati din eh. May mga pari din na sabi nila susuporta sila kasi para sa bayan to. So karamihan, mga obispo, wala. May mga usap-usapan din no na baka may mga lumabas na militar, sabi ko wala yan. Karamihan ng mga generals kasi natin, iniisip niyo yung retirement nila. At malay mo, baka namaleta din, no? They want a comfortable retirement. Ang mga colonels daw, battalion level, yun ang mga medium init, pero tingnan natin anong mangyari. Kasi hindi pa tapos to eh. No? Baka pag inuli na si Marcoleta, baka lalabas ulit ito at saka baka mas aggressive na. No? Si Marcos tumakas, pupuntang Canada, pagdating doon, sinalubong din siya ng
protesta. Anyway, pa hindi biro yan yung nagsabi sa akin na baka magka-martial law. Sabi ko malabo yan. Kasi hindi united ang armed forces eh. Baga, pwede ka lang mag-martial law, effective martial law, kung united ang armed forces. Hindi, hati eh. At saka may mga generals, mga colonels na galit kay Gibo Teodoro. So paano mo makontrol yan? Anyway, yung sabi naman sa akin, naghihintay lang daw ng trigger si BBM para ma-justify yung pag-declare at hindi nila tatawaging martial law, kundi emergency power, no? Emergency power. At sabi ni Alan Cayetano, totoo yun, na pagkatapos ni Marcoleta, yung minority ngayon ay iisa-isayin na sila. In fact, sinabi ni Maharlika ng next daw si Amy Marcos kasi galit na galit sa kanya si Lisa Tanas. Actually, ever since, no? Sina Imelda at si Amy, they don't get along with Lisa Araneta Marcos. Ano? Hindi naman ang mga photo ops nila doon, ano lang yan, pakitang tao yan. But they're not in good terms actually. No? They're not in good terms. So, siya daw ang isusunod kung ano-anong kaso daw tatapon sa kanya kasi nagalit talaga si Lisa nung tinawag niyang bangag si BBM. No? Ah, so yun. Pero napakaganda ng mga speeches doon sa rally. No? Ewan ko ba, ang mga kakampings, mga dilawan, ang reklamo nila, traffic daw, naabala sila. I mean, okay lang yung abala, basta mapalaya tayo. Although may mga Pilipino rin na naintindihan ko na kasi karamihan, isang kayod, isang tuka, kailangan magtrabaho talaga. So, sige lang, kaya kung ganyan ang pag-iisip natin, hindi tayo itindig at lalaban, habang buhay, cycle yan, kahirapan. No? Kaya dapat ipaglaban din natin. No? So, hindi pa tapos to. At yung pag-declare ng emergency powers, niluluto na yan. It will be more oppressive, parang martial law days ni Marcos nun, yung opposition, inisa-isa, yung Congress, yung Senate, pinadlock. No? Ganito lang yung mangyayari ngayon. Meanwhile, ang pagnanakaw, tuloy. Ang pagbibenta ng ari-arian ng gobyerno, tuloy. Ang kahirapan, tuloy. Ang mga kaibigan na oligarch na may-ari ng mga power companies, they're having a feast day sa paniningil nila. Kaya nga suportado ng mga oligarchs si BBM kasi pinagbibigyan sila. And I'm sure may share din yan ang sila BBM sa mga oligarchs na yan. No? So ganito tayo. Kung ang bottom line pa rin dito, yung Amerikano eh. No? Kasi gusto talaga nilang maalis si Inday Sara at minamadali nila kasi they know that the health of BBM is so frail. Anytime, we can go. Kung si Sara, di goodbye American, hello China. Ayaw ng Amerikano yan. Hindi pala natututo mga Amerikano, talo na sila sa Iraq eh. So, tapos ngayon dito na naman China pa. Hindi nyo nga matalo-talo Iraq, China pa. Pero hindi naman sila harap sa China eh. No? Tayo, Japan, Australia, Philippines, New Zealand, South Korea, yan ang isasalang nila. Ganoon naman sila eh, tulad ng nangyayari ngayon sa Europe, no? Ukraine ang sinasalang nila. Ganun naman talaga sila eh. So, sana magising na tayo, no? Na yung bottom line dito ay talagang colonial territory pa rin tayo ng Amerikano. Wala tayong soberenya, wala tayong self-determination. At saka dapat ma-break na natin ang cycle kahit ilang EDSA nangyari, ganun pa rin. No? Kung if ever magkaroon man ng regime change, ako ang opinion ko ay kailangan red gov na yan, revolutionary government para mabilis ang pagbabago, no? Talagang isarado na yung Congress na yan, saka Senado, saka ayusin na talaga din. Especially ako ang priority ko talaga yung foreign policy natin. It should be an independent foreign policy. So, imagine in a week's time, maraming nangyari. No? So, how much more next week? Magkikita ulit tayo, baka may mga developments na.